ulit. April tayo ngayon. Salamat sa pag-subscribe at salamat sa mga subscribers na ngayon nanonood muli. At kung bago rito, salamat din sa pagbisita. Naniniwala ako na meron tayong mapupulot dito, Pisces man o hindi, cross-watcher man o hindi. So, for April tayo ngayon, Tarot Express pa rin, Tagalog Tarot. Kunin mo lang kung ano yung nagre-resonate sa'yo, tapon mo yung yung mga detalye na hindi naman applicable sa'yo. Pero definitely, meron tayong makukuha dito, lalo na dun sa oracle reading. Meron tayong mga English readings, kung gusto mong i-check out yun. Nandun lang siya sa blog na nakalink dito sa description box. Okay. Pisces. Hindi ka sure. General reading tayo, pero hindi tayo sure kasi kung love situation ba to, sa love life or sa kaperahan, career, or kung ano man. So mukhang love situation ito. Naghihintay ka ba ng sagot sa isang tao na pwedeng Leo, pwedeng Cancer, Scorpio, or Pisces, katulad mo, water sign, pero maaring Leo to. Pero regardless nung kung ano yung niya, zodiac sign niya, kung ano yung sun sign niya, maaring itong tao na to, sinabi niya na ayaw niya na, pero hindi ka sumusuko. Pwede ding itong tao na to iniwang ka, pwede din itong tao na to nag-break na kayo, pero may part sa'yo na hindi mo pa matanggap na gano'n nangyayari. Somehow, maasa ka na magbabago yung decision niya, or babalik siya, or iti-text ka niya. Siguro mutual din na decision na maghiwalay, pero hindi ka, ayaw mong sumuko, ayaw mo pa siyang i-let go. Maaari din na hindi ka umaamin na hindi mo siya ma-let go. Sorry, pero narinig ko tapang-tapang. Nagtatapang-tapangan ka na kaya ko to. Ganon. Pero yung totoo, ayaw pang umalis dun sa thought na shit, mahal ko pa eh. Yung ganon. Kasi itong 5 of Cups to, emotional distress. Napagod ka nakakaisip. Sobrang siguro iyak ka ng iyak this past few days, and merong hindi pagtanggap doon sa sitwasyon na nangyari. Pero lagi ang 5 of Cups kasi, kung titingnan mo, nakafocus siya doon sa loss niya, nakafocus siya doon sa kawalan niya, pero hindi niya napapansin meron pang 4 na nakatayo doon. So meron pang future na papunta sa'yo. Medyo ayaw mong kumilos, maaaring para sa'yo, tingin mo na didepress ka na doon sa nangyayari sa romantic life mo. Pero yung strength card na narito, maaaring laban pa. Lalaban pa. Pwedeng long distance relationship to. Pwede din na kailangan niya mag-abroad, kaya nalulungkot ka kasi kailangan niya umalis. Dahil siguro kailangan niyang kumita para sa inyong dalawa. Pero ikaw tong parang may frustration, may lungkot siya talaga, pero hindi mo matanggap yung pag-alis or yung pag-iwan. Dahil doon, parang stuck up ka lang sa kung nasan ka ngayon. Since kaka-Holy Week lang din, mukhang hindi ka pa readyng umalis dun sa i-welcome yung pagkabuhay. Ganon. Medyo nag-iisip, nagko-contemplate anong gagawin. Bari ring frustrated ka na, hindi nawawalan ka na ng pasensya, nauubos na yung pasensya mo, kakahintay. Hindi ko alam kung mensahe to from the person, hindi ko din alam kung pagbalik to ng ex nga, katulad nung sinabi ko kanina. Pero pwede din nga na naghihintay ka sa wala. Kasi tapos na eh. Ganon.
Pero napagdaanan mo na to dati. So, ibig sabihin, nangyari na to sa'yo dati. Kung iniwan man yung sitwasyon na nagre-resonate sa'yo, sorry pala sa ingay. Medyo hindi happy yung aso ng kapitbahay namin. Nangyari na to sa'yo dati in a sense na napagdaanan mo na yung iniwan ka or nag-overseas work yung asawa mo. Nakakalungkot pero alam mo na malalagpasan mo siya. Pero wala, hindi ka mapakali dun sa fact na ano bang gagawin ko, parang maghihintay ba ako. Alam mo yung energy na ng paghihintay, di ba nakakapagod siya? Wala kang ginagawa pero nakakapagod, di ba? Kahit yung mahabang biyahe, may pagod dun eh. Yun, parang yun yung energy na napipick up ko sa'yo. May pagod na nararamdaman. Wala kang ginagawa. I mean, steady ka lang. Hindi ka nag-iinarte. Pwede din na nag-iinarte ka. Hindi ka nag-iinarte, pero may yung emotional, yung energy ng emotions mo mabigat. Pero dahil nga hindi na bago sa'yo yung ganito, Pisces, hindi na bago sa'yo yung magkaroon ng hinanakit sa pag-ibig, alam mo na malalampasan mo siya. Pero sa ngayon, alam mo yung post-breakup blues, parang ganun. Yung ayaw mong kumilos, minsan ayaw mong kumain, iyak ka lang ng iyak. Pero pwedeng hindi ka naman umiiyak, pero may may longingness, pwede ding loneliness. Tapos alam mo yun, pag yung iba naman sa inyo, pagkakausapin ka, naiinis ka naman. Yung gusto mo siyang kausapin kanya, gusto mong suyuin kanya, pero pag ginawa niya naman, napipikon ka sa kanya or natatarayan mo siya. Parang ganun. Pwedeng ganun. Pwede din na kung hindi man kayo nakaka-relate dun sa yung breakup, post-breakup blues, pwedeng parang sobrang stagnant na, wala na lang nangyayari dun sa relasyon. Pwede ding matagal na kayo, pero hindi siya nagle-level up. Pwede siguro yung iba sa inyo naghihintay na ng proposal pero hindi mangyari-yari. Hanggang dun na lang. Parang ganon. Tapos naghihintay ka na i-level up siya ng partner mo pero hindi niya ginagawa. So, nauubos na yung pasensya mo. Medyo siguro leaning towards naging passive-aggressive na tayo. Natatarayan na natin siya sa mga pagkakataon na hindi naman dapat. So, hindi mo masabi na kailan ba. Pero sa totoo lang, siguro kung gusto mo siyang tapatin, gusto mo sabihin na parang hanggang dito na lang ba tayo? Hindi na siya same as before. For some of you naman, merong fire sign. Mention ko kanina, Leo, Aries, or Sagittarius. Ay, hindi, water sign pala yung sinabi ko kanina, no? Pero ito, may fire sign. Hindi ko alam kung sino to, pwedeng umaaligid-aligid sa'yo. May umaaligid-aligid sa'yo. Sa'yo parang hindi sa kanya. Kung hindi siya to, kung hindi to yung partner mo, sobrang siya, charming. Attracted ka sa kanya. Kung tutuusin, pwedeng hindi siya kagandahan, kapugian, pero may dating siya sa'yo. Pwedeng yung partner mo to. Kada tampo mo sa kanya, nagkakagawa siya ng paraan para suyuin ka. Nakakaisip siya ng paraan para hindi ka na mapikon sa kanya. Pwedeng yun yung partner mo. So, parang nakakalimutan mo na yung mga issue mo sa kanya. Or pwede ding meron deep-seated na issue ka nga, which is parang hanggang dito na lang ba tayo? Kailan tayo magle-level up? Anong kailangan nating parang may kailangan baguhin? Stagnant na ng relasyon natin. Pero in denial, isa sa inyo. Pwedeng both kayo in denial. Pero itong tao to, nagagawa niya ng paraan para magbago yung isip mo. Para kalimutan mo yung long-standing issue mo. Pwede din na na friend or somebody na hinihintay na maging single ka ulit. Kasi siya, lalapit siya sa'yo. Somebody na ganon. Pwedeng smooth talker. Yun nga, charming. Creative, pwedeng artist, pwedeng
nasa marketing field or salesman, ganon. Shy, ewan ko, maaligid-aligid lang. Nintay, alam mo yung yung nagpapakita ng nagpapakute, ganon. Pero hindi ka sure kung ganon siya talaga kasi wala nang wala nang boundary yung nagpapakute sa'yo. Meaning, interesado siya sa'yo versus nagpapakit lang, wala lang, ganon lang siya talaga as a person. So, hindi ka sure. Pero dahil nga in a relationship ka, hindi mo na-entertain, hindi mo siya parang pinagtutuunan ng pansin kasi baka ganun lang talaga siya as a person. Pero if given a chance, maybe, parang siguro sumagi din sa isip mo na parang, uy, okay tong taong to, cute to, parang ganun. Pero hindi siya yung tipo na makikipag-relasyon ka sa kanya kasi, yun nga, in a relationship ka. So, siguro, napapaisip ka, naguguluhan ka. Hindi exactly naguguluhan napapaisip lang na siguro may dirty thoughts ka. Minsan iniisip mo parang, ano kaya kung maging jowa ko to? Yung ganun. Pero hindi mo na-entertain yung thought pero ngayon sa kung nasaan ka, maraming hindi ka sure. Yun na nga, yung saan ba to patungo? Hanggang dito na lang ba tayo? Kasi stable siya kung tutuusin. Pero kung iisipin mo, stagnant siya. So, yung dating harutan with your partner, ngayon parang nagiging na siya, tarayan na, ganun. Hindi mo napapansin na nagiging na lumalabas na yung mga issues mo ng pasundot-sundot. So ito, merong pag-alis. Pwede kang ito din yung yung partner mo na aalis overseas, pwedeng ikaw to, iiwan mo na yung sitwasyon. Hindi dahil nasaktan ka, hindi dahil sinasaktan ka, hindi dahil niloko ka or whatever, pero alam mo na there's something out there. Meron isa sa inyo aalis, makikipag-break o pwedeng mutual decision siya na tapusin na natin to kasi parang wala naman nangyayari, walang heartache may bigat lang sa puso. And feeling ko may spark pwede kasi sa taong to nga may spark. Pwede din yung spark na to parang gusto mo munang mag-pursue ng professional or personal development, mag-take ng course, na mag-pursue ng hobby, ng interest, mag-put up ng bagong business. Meron kang inner desire or inner passion na gusto mong i-pursue. So mukhang yun muna yung patutunguhan mo, tas later pa darating to in your life, itong taong to. Pero kung sino man to, kung meron ng ganun sa taos around you na parang I wouldn't say na nagpapakit kasi pero pwede din ganun kasi sobrang nandyan lang siya sa paligid mo. Pwede kasi hindi mo pa napapansin kaya hindi mo ma-identify kung sino siya, pero merong ganun. Hindi siya third party kasi nga kahit sa partner mo hindi din third party, sadyang hindi na kayo aligned. So yun, may uncertainty. Sabi ko express lang to ang bagal ko no. So ito yung message from the universe. Anong oracle reading mo? Oracle message natin para kay Pisces. Na usually laging may love giver kasi si Pisces Home in the sky. Home is where the heart is, 'di ba sabi nila. So voyage na naman siya. Ito kasi voyage to, may pag-alis. May pagpunta somewhere. You don't know where, pwedeng hindi ka sure kung ano yung plano mo sa ngayon, pero meron part of you gusto nang umalis. Hanapin mo yung home na yon. Kasi maaari kung nasan ka sa sitwasyon mo ngayon sa romantic life mo, sa buhay pag-ibig mo,
hindi na siya aligned o hindi na siya nagbibigay ng kilig sa'yo. So, maaaring ito ay sign na umalis ka na, or maaaring ito rin ng sign na punan mo yung cup of love mo, punan mo yung mga nawala sa'yo na cups na iniiyakan mo. Maaaring kailangan mo na rin umalis, o maaaring nasa ibang lugar yung home kung saan ka makakaramdam ng joy or ng kilig. Hanapin mo yon. So, whether it means leaving your relationship behind, I don't know, maybe yun. Ikaw lang ang makakasagot noon. Pero ang message sa'yo ng Oracle ay hanapin mo siya. Maaaring it entails pag-alis. So, iwan ko na yun doon. And thank you for being here. Pisces, like, share, subscribe, and see you next time. My name is A. Bye-bye.